Hello beautiful soul, welcome back to my channel. This is May Chang Ame from Japan, Kabayan Scorpio. This reading is for you. May 10 to 16, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ai May. Salamat kayo sa nakataba ng puso niyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat sa mga nag-likes, na mga nag-hype ng aking video, sa mga nag-comments, yan. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. God bless you all. Kung gusto mo na energy mo lang talaga, kuha tayo ng angels number mo this week. Energy mo lang talaga, gusto mong makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. General reading tayo, Scorpio, ha? Energy reading. Baka nakakita ka ng mga repeating numbers. Okay. Meron ka 9, 20, 23, 29, and 29. Dalawang 29. Baka connected sa iyo yung mga number na yan. Meron kang Libra, Virgo, Gemini, and Leo. Or connected ka sa mga tao na to. Tingnan natin. Okay, Scorpio. Okay, merong mga bagay ka na maaari ikinasisiya mo this time. No, may mga ginagawa ka or may mga gusto kang gawin na ikasisiya mo. Yun nga lang, siguro hanggang din yung point na be responsible lang din sa situation. Pwede kasi may ginagawa ka noon, tapos gagawin mo siya muli ngayon. Basta wag mo kakalimutan, be responsible. And then also, or iba sa inyo, wala naman doon sa responsible na yon, is meron kayong ginawa noon na gagawin nyo siyang muli ngayon na ikinasisiya mo or makakaramdam ka ng saya. Pwede na doon sa point na yun. Maaari iba sa inyo, you are tarot reader or connected ka sa tao na nagta-tarot reading. May mga sitwasyon na nahata ka ng nakaraan. Magkakaroon ka ng mga questioning, quarrent sa dalawang babae. Yan nakikita ko sa iyo. And then also is there's a delay. May mga delay situation, ano? May i-delay, madi-delay, or magkakaroon ng mga pagpapaliban in some aspect of your life. Sa iba naman sa inyo is meron mga sitwasyon na kinaka-stress nyo or medyo nakaka-worried, na-stress ka, or may mga stressful situation maybe, ano, na magaganap muli sa iba. Sana wag naman paulit-ulit. No? Basta iwasan nyo lang palagi yung mga sitwasyon na pwede ma-stress talaga kayo, di ba? Think very carefully, tsaka think advance, no? Andun sa point na yon. And then, losing something valuable. Maraming klase ibig sabihin ng losing something valuable. Ha? Kaya mag-ingat kayo. May nakita rin ako na pagnanakaw. Mag-ingat kayo kapag pera na pinag-uusapan or pera connected. Mag-ingat kayo. Pwede din na doon sa point na nagkakaroon ng mga pag-worrying situation related ang pera. Pwedeng negosyo, pera, trabaho. Pwedeng na doon sa point na yon. Or may mga kinaka-stress o ikaka-stress mo. Andito na yung point na you were receiving something. Either gift, tulong, pagmamahal, or ikaw ang magbibigay nito sa kanya. Vice versa. May mga kasiyahan, joy, or happiness situation tulad ng sabi ko kanina. Baka may mga celebration, may mga pupuntahan ka na mataong lugar, or ikakasaya mo, pwedeng na doon sa point na yun. Ako nakita sa iyo. Nandito rin yung point ng pambobola. No? Pwedeng may tao na makaka-receive ka ng pambobola na magagaling sa kanya or ikaw ito sa kanya, kung sino man yun. Andito rin yung point, may mga tulad na sabi ko, may pangloloko, pangliling lang o pandaraya. Mag-ingat ka, ha. May mga there's a disease situation or may mga sakit or magkakasakit maybe sa iba sa inyo, mag-ingat kayo. Kung may sakit, sana hindi kayo magkasakit or sana walang magkasakit. Isa man kayo o marami, mag-ingat kayo when it comes to disease. Mag-ingat din kayo sa daga. No, alam niyo naman mga daga, may mga ano yan na disease, no? Or may mga daga sa inyo. Mag-ingat kayo sa mga pupo niyan o sa mga makagat kayo o kaya mga ihin yan kasi hindi natin alam kung saan sila nagsusuot, okay? Mag-ingat kayo. Pwede rin na
isa sa babae na binanggit ko kanina is yun yung kinaka-worried o kinaka-stress mo. No? Malaki man yan o maliit. Or siya ito sa'yo. Iba sa inyo, you are in a networking situation. Or networking, maybe artista ka, TikTok, Reels, may mga social media ka, o ano man mga social media mo. Handito rin yung point of outdoor situation. Pwedeng may mga pag-alis, paglabas, go out, kung malayo man yan o malapit, may mga ganun. Pinag-uusapan ka rin, no? Iba dito maaring sikat kayo or andun yung point na pag nag-uusapan kayo. Iba dito na andun yung point na maaring related ka sa mga public situation, pwedeng nandun, or kukonek ka. Pwede kasi you're a teacher, or kaya is marami kang kakilala, marami kang connection, or may mga nakikilala ka, o nakakasalamuhan na matataas, o sikat na tao sa iba. Pwedeng ibang ganun, no? Or pinagtatrabahuhan mo is sikat. O sa iba naman sa inyo is baka ikaw yung sikat sa baryo nyo, or sikat ka kung saang aspeto ng buhay mo yan. Pwedeng nandun sa point na yun, ano, akong nakikita sa iyo. And then also, let's begin. Let's begin. Yung, baka nakita ka ng mga repeating numbers or connected sa itong number ito, 0110, 1144, 111, wish come true. And 0707. 555 o clarity. Okay. Dito sa sitwasyon mo, these are your angel numbers. I-research nyo na lang kung may mga nakikita pa kayo na ibang repeating numbers. Pwede naman i-research nyo sa Google kung ano yung ibig sabihin niyan. Kasi this your guide angels na gusto kayong kausapin or may mga mensahe na gustong iparating sa inyo. Okay? Okay, nandun yung pagkakaroon ng mga belief system. Also, the zero is the end and the beginning. Ibig sabihin, may magtatapos or may dapat nang i-let go or kailangan na magsimula sa sitwasyon. Kailangan mo lakasan yung loob mo, no? To restructure something into your life na alam mo na magiging maganda ka doon. Siyempre, we have the 114 mo, ibig sabihin, wish come true to. Kasi, equivalent din kasi yan ng 4. Ibig sabihin, ikaw yan, no? Your wish will come true. Start a new beginning, ending something into your life. You need to start a new beginning sa buhay mo, restructure and rebuilding for your wish comes true. Nandun yung point na yun, ano? Kailangan magkaroon ka rin ng self-awareness sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Kasi we have the 5-5 also the changes. Ibig sabihin, 5 plus 5 is 10. Sabihin sa completion. Ako nakikita sa'yo. And tamo dito, new beginning din siya, di ba? And kapag nagawa mo na yan, yes, good fortune is coming. The 1-3-3-1 was also the 4-4, di ba? 4, 4, 4, 4, 4. Dami kang 4. Magkakaroon ng change sa buhay mo talaga. Opportunity is coming. Andito rin yung self-awareness Ilaya mo yung sarili mo talaga sa sitwasyon mo. Kailangan mo na talaga mag-action. Lakasan mo yung loob mo. Focus to your, ibig sa mga main concern mo, sa 4 posts mo, good or bad. Kung bad, let go, cut it, begin. Okay. 0110. Also, the beginning and the start and the control and balancing Go after what you want. Unique, destiny, inspiration, talent, gift, appreciation, and gratitude. Uy, maganda ano mo You're blessed with the talent and skill that make it easy you to stand out from the crowd. Alam mo, di ba pala ko sinasabi sa inyo, you have an ability, Scorpio, na kaya nyo iangat yung sarili nyo, pero iingatan nyo yun lang yung sarili nyo at magkaroon kayo ng self-awareness kasi sometimes marami mga Scorpio ang nadadapa din, no? Isa rin kayo sa madali kayong madapa or madali kayong maakit ng situation na minsan hindi nyo nakikita kung tama pa ba o mali. Mag-ingat pa rin kayo basta ano mo yung talent mo. Embrace what makes you different. That's your path to success. Your dream will soon come true. Congrats! Di ba dito si wish come true? High vibes, wish come true is coming. Congratulations kung ano man yung wish come true na darating sa buhay mo, na hinihilig mo, binabati kita in advance. Your energy, Scorpio. Anak, basa ka. Uy, Wheel of Fortune, And paro-paro. Ba, nga, Tama, ang galing na
lumabas. Ay. Your energy. Okay, when it comes sa yung energy, ang nakikita ko sa iyo is nandito ka sa point of you're starting new. May mga bagay ka na, siguro may mga bagay ka na let go. Yung energy mo kasi it's more on transformation this time, it's more on pagbabago, kumbaga. Ando yung point na may mga nagtapos or magtatapos sa iyo man yan or sa mga nasa paligid mo, sa mga nakakonect sa'yo. May mga pagtatapos na nangyari or mangyayari into your life, and when it comes to yung energy mo is there's a new situation ka na nagagawin, or andun yung point of pagbabalik na yung strength, andun na rin yung point na parang nagkaroon ka ng kamulatan sa sitwasyon mo para tumahak ka ng bagong direksyon sa buhay mo. Nakikita ko rin sa inyo, may mga bagay ka na doon, may mga bagay o sitwasyon ka doon na ini-evaluate this time. Yun na nakikita kong energy na iba. Andito rin yung point na yung ibang energy dito is nagiging meron kayong sitwasyon sa buhay nyo na paulit-ulit siya nagaganap o nangyayari, parang nandun sa point na yon. Basta, control and balance lang And then also, yung iba sa inyo, when it comes to your energy, is may mga multiple tasks o may mga multiple priorities ka na nagagawin this time. Siguro may mga bagong opportunity, idea, or may mga bagay ka na sinusuma this time. Ganyan, ang nakita ko, may mga pinag-aaralan ka this time to grow, parang nandun sa point na yun, or may mga creativity ka na gagawin this time to grow, or mga action and movement, or plan, or hindi yung progressing sa iba, ka na gagawin. When it comes sa energy mo, okay naman siya sa nakita ko, kasi parang mas ginagamit mo this time yung head mo, yung intellect mo, or yung wisdom mo, yung karunungan mo, yung talino mo, than to your heart. Is good naman din siya sa nakita ko ito sa'yo. Yun, may makakausap ka na babae. Hindi ko alam kung yung babae na yon is you give your advice and support pagdating sa kanya, or siya ito sa'yo. Or pwedeng ihingi ka sa kanya ng ganun, or siya ito sa'yo, vice versa. Yun na nakikita ko sa'yo. Kasi nandun yung para may pakikipag-usap sa isang babae na mother figure yung niya. Energy. Tingnan natin ang parating sa iyo. Parating kay Scorpio. Ayun nga lang. Nangyari. Parating sa iyo. Ay, Devil. Universe, explain mo sa akin to. Ano po yun? Parating sa iyo. May travel? May travel kayo? Or maybe connected sa'yo yung travel, o may mga pag-uusapan related to at traveling. Malayo man yan o malapit, but there's a travel ako na nakikita sa inyo, parating. Ang nakikita ko rin sa iyo is meron kang pangarap Meron kang wish come true talaga na makakamit. Hindi ko alam in what way. Pero there's a wish come true na makakamit mo daw. Ibig sabihin nyo, we receive something. May positivity, may reward, or success happen into your life. Parating din sa iyo is, ang nakikita ko sa iyo dito, yun nga, tulad na sabi ko, may mga gift. No, kung ano mang gift yan, congratulations sa nakikita ko sa iyo. Pwedeng ito, pwedeng ito is magagaling sa isang babae or sa taong mas bata sa iyo. Sa iba sa inyo, or vice versa tayo. Parating din sa iyo, ang nakikita ko kasi sa iyo is medyo nagkakaroon ka ata ng bad habit, Scorpio, hindi ko alam in what way sa iba sa inyo. Medyo kung alam mo sa tingin mo na bad habit iyon at hindi makakatulong para sa iyo, siguro you need to release it na lang. Pero nasa iyo yun, kung may mga pwedeng iba kasi sa inyo is
is nagpupuyat kayo, kulang kayo sa tulog, night shift ka, or late ka na natutulog, or maaga ka nagigising. Or pwede naman na doon yung point na may mga sitwasyon na hindi mo kayang i-release sa sarili mo na pwedeng yun yung situation na nasa stuck ka o yun yung situation na natatrap ka. Ay, may balahibo, di ba? Sa iba naman sa inyo is meron kayong mga bagay o sitwasyon na alam niyo parang nag-i-invest ka sa isang sitwasyon na at the end is hindi naman yun makakatulong para sa iyo or hindi naman at the end ikaw din yung talo. May ganun. Hindi ko alam in what way eh. Hindi ko alam. Pero isipin mo kung ano yan at alam ko na alam mo naman yan. Kasi parang there's no growth yung ending nun sa nakita ko dito ha. Yun. Iba sa inyo, nahuhold kayo na nakaraan, may mga blockage ako nakikita sa inyo or nandun yung point of regretting. Baka may mga regret or self-doubt happen or situation happen into your life. May nakikita akong moving home. Hindi ko alam ibig sabihin ng moving home sa iba. Alam, marami kasi ibig sabihin, pwedeng dilipat for a while, lilipat na ng place, pwedeng nandun sa point ikaw or someone who's connected sa'yo. May moving home kasi ako na nakikita dito. Or pwede rin naman yung sitwasyon na pag-iisip, no? Baka may tao na no, it's not connected ako nakikita dito. Pero there's a moving home. Maraming ibig sabihin, i-connect mo lang sa sarili mo. Also, ang nakikita ko rin sa hinaparating, meron ka daw sitwasyon na hindi mo kayang i-let go or you're still holding. Sana good yun. Kailangan nyo daw ingatan nyo daw yung sarili nyo. Kasi sinasabi rin dito kasi is self-care ang sinasabi. Tapos yung iba daw is kailangan nyo daw mag-save ng money. I don't know why. Kumbaga mag-focus ka sa mission mo, sa mga pangarap mo sa buhay mo. And also is may hinihintay ka, no? Yung iba dito, parang you're waiting for something or nandun ka sa point of mga pagpaplano na gusto mong gawin, pero nagiging mabagal ang action o nagiging mabagal ang movement mo. Yun na nakikita ko sa iba. Pero nandito kasi sa belief system eh. Basta high vibes lang or wag ka mapanghinaan ng loob, no? Iba sa inyo, you're feeling stressed, parang may mga stress, anxiety, depression, or nandun yung point na may mga insomnia or nagkakaroon kayo ng mga nightmare situation, pwedeng nandun sa point na yun. Pwede din na may mga point na napagsisisihan nyo talaga o kaya sa iba naman worrying lang yon. Sa iba ano to parang thinking about negative. Hindi ko alam bakit nai-stuck ka sa sitwasyon. As in, sana hindi kayo lahat. Basta kung ano may ginagawa nyo, make sure na nagsasakripisyo ka sa isang sitwasyon na hindi siya na may kabuluhan, kumbaga, no? Think very carefully. Dapat iwasan ni Scorpio. Dapat iwasan this week ni Scorpio. Okay, dapat mong iwasan. Okay, dapat mong iwasan, syempre, yung point of self-doubt, no, sa sarili. Kung sa tingin mo na may mga bagay ka na kailangan mo i-let go, may mga bagay ka na kailangan mo i-change, o may mga bagay na kailangan mo baguhin, gawin mo. Huwag ka magda-doubt, no? And then, you need to learn from the past situation din ang sinasabi dito. Yun ang palagi mo tatandaan. Iwasan mo rin, syempre, yung hindi mo alagaan yung sarili mo. No? Hindi mo isipin yung future mo. Iwasan mo na medyo maging magulo yung mga pag-iisip or nandun yung point na makaramdam ka ng mga galit, poot, tampo, o yung makontrol ka ng sitwasyon. Iwasan mo rin yung mga taong bitter or being a bitter,
Yun ang nakita ko dito. Iwasan mo rin na mga bagay na dapat kasi i-let go ka sa'yo eh, no? Yung hindi ka magparaya sa sitwasyon. Alam mo yun? Siguro alam niyo naman siguro yung ibig sabihin ng pagpaparaya, di ba? Yun. Or nandun yung point sa iba naman sa inyo is mga taong hindi pwede pagkatiwalaan at hindi pwedeng maasahan. Or ikaw ito. Yan. Siyempre, iwasan mo is to end something into your life. Yung paulit-ulit na bahala na situation, yung ma-stagnant ka, yung wala kang gawin, mga ganong sitwasyon. No? Ako nakikita. Eh, syempre, yung iba naman sa inyo is may sinasabi kasi si card kung may mga dapat na linisin, ayusin, i-adjust, i-renewal, gawin na, no? Kung sa tingin mo is you need to revert, gawin mo yun, no? Kung kailangan na umpisahan. Kasi alam mo yung may mga opportunity or may mga bagong pintuan na nagbubukas sa'yo pero parang nai-ignore mo ata siya. Sana wag mo ma-ignore yun, ano. Halimbawa, idea mo, halimbawa may nag-offer sa'yo, mga ganon. Or sa iba naman sa inyo is yung walang pagkilos na sitwasyon, no. Kumilos hanggat maaari. Kung sa health issue yan, sa physically, emotionally, financially, spiritually, kung saan aspekto ng buhay mo na sa tingin mo hindi talaga good kasi andito rin siya, di ba? May nakikita ako na dental clinic, baka may magpapa-cleaning, magpapa-check up, or ingat din kayo when comes sa baka manakit yung mga gilagid nyo, yung mga ngala-ngala, ngala-ngala, yung mga ano ba yun, baka may mga kailangan na pastahan, bunutan, ikaw or someone's connected sa'yo, baka magkaroon kayo ng mga discussion related doon sa sitwasyon na yun, ano? Or maybe this is you. Actually, may papers and documents ako nakikita sa'yo. Hindi ko alam in what way yung papers and documents sa'yo. Pwedeng may mga past papers and documents na kailangang ayusin na hindi pa totally naaayos, no? Ako nakikita. I-check nyo maigi. Baka may mga nag-expired na o mga dapat uh, i-renew, gawin, di ba? O kaya is baka mayroon kang mga papers and documents na hindi mo napapansin, na naitago mo tapos hindi mo na pala napansin. Diba? Maging aware kayo sa mga ganun, ha? Tingnan natin ang love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Sino man itong love na to? Oy, the sun. When it comes sa love, diba dito single eh, no? Single. Okay, what comes sa love, kung single ka, yes, mayroon akong tao nakikita na kakausap mo na ata to, kahit parang ganito yung energy nito. Teka lang. Vice versa tayo, pwedeng itong taon na to is mas matanda sa'yo or mas matanda ka dito. Pero ang nakikita ko dito, ano eh, makakaramdam ka sa kanya na you feel peace pagdating dito sa tao nito, pero darating daw yung time na parang magkakaroon kayo ng struggle. Hindi ko alam bakit. Ganun. Ganun ang atake nitong ano, itong maaring nakakausap mo or makakausap mo. Kumbaga mararamdaman mo yung you're okay, kayong dalawa, pero darating yung time may struggle, may magkakaroon ng problema. Kaya para hindi maganap, ano lang, siya sa atin mo maigi. Okay, kung kayo mas nagkahiwalay nito, oo, nagkaroon na ng paghihiwalay, no? Sa nakita ko dito, andun yung feeling burnout na drain, may maaring, you know, the fact ng situation, kasi umalis na rin, ano, yung pagtalikod, kumbaga, sa sitwasyon. Kung titiyan ko nga dito, actually, naging masyado emotional, you love and care what comes dito sa connection na to, binigay mo talaga yung lahat, no? Yung hiling niya, inayunan mo siya, or basta yung mga kahilingan niya, ibinigay mo sa kanya, hindi pagpapahalaga sa tao na to. Kung titingnan ko nga dito, ano to eh,
naging hot and cold yung situation or pwedeng nahantong sa point na nagkakaroon ng resetting kumbaga, no? Pero dumating pa rin yung point na naging cold sa'yo itong tao na ito, sa nakita ko dito, nagkaroon ng pag-aaway, hindi pagkakaintindihan. Pero ang nakita ko kasi dito is wala akong nakikitang movement sa kanya, pero they want to reset yung connection or hanggang yung point na thinking about pagbabalik. Ako nakikita dito ha, yun. Diba dito third party to? Kung may third party, kasi gusto niya magkaroon ng recovery dito sa connection na to. Kumbaga, parang handun yung point na ikaw yung nagbigay ng enlightenment, ikaw yung nagbigay ng happiness, sa'yo niya naramdaman yung success when it comes sa buhay. Kumbaga, nandun sa point na yun, no? Yun, yung saya. Eh, bakit mo siya niloko? Sabay ganun. Naggano na si ate, bumanat pa, no? And then kung kayo naman is may third party relationship, siguro naman alam mo naman gagawin mo na dito, 'di ba? Kasi halatang-halata naman na may third party eh, no? 'Di ba? Ano yung point na 'yon, 'di ba? Well, mag-focus ka lang sa sarili mo dito kasi andun na rin yung pagiging cold eh, no? Ng situation. May mga time na talagang burden na rin yung situation. Maaring matagal na kayo nagkakaroon ng burden dito sa tao na to. Pero yun nga, siguro na mas focus ka lang din sa sarili mo or you need to focus to your sarili. Nandun sa point na yun. Or baka naman yung iba sa inyo, umaasa pa rin naman kayo na magkakaroon ng pagbabago pagdating dito sa connection na ito. Diba? Pero ang nakikita ko kasi dito, darating yung time na may darating na bagong tao sa buhay mo. O nandun yung point na mas pipiliin ng isa sa inyo yung landas na para sa kanya. Kasi, kaya dating yung time na mag-i-end din siya. No, yes, nagkakaroon ng pagbabackstop, rock bottom, or betrayal when it comes disconnection. Sa nakita ko dito, kung kayo naman is walang third party relationship, may mga time na hindi kayo magkakaintindihan, no? May mga disagreement kasi ako nakikita. Pwedeng nandun yung point na darating kayo sa point na may pagtatalunan talaga kayo. Hayaan mo na lang yung pasensya mo kasi ang nakikita ko kasi sa inyo, isa sa inyo mataas ang ego, no? Yun. Ako nakikita ko sa inyo. Pero masabaan mo na lang. Pero ang nakita ko naman, kahit ang paanong ganun nangyayari sa inyo, is magkakaroon pa rin naman ng recovery or magkakaroon pa rin naman ng pagkakasundo. At end, pero mangyayaring muli. Di ba? Parang ganun yung sitwasyon. Ang hirap, di ba? Yun ang nakikita ko. Pero nasa sa'yo naman yan. Sa nakikita ko dito. Kaya mo nang i-handle yan. Tingnan natin yung money mo, Scorpio. Kamusta po yung money niya this week? Money po ni Scorpio this week. Okay, when it comes sa iyong money, sa iyong money, ang nakikita ko sa iyo dito is may blessing na darating sa iyo. Yes, there's a good news or may blessing na parating sa iyo. Pwedeng maggaling sa isang babae sa nakikita ko dito. Yon, or pwedeng babae or itong tao na to mas bata sa iyo, maybe sa iba, basta kung sino man siya sa buhay mo. Yan. And then there's a blessing, there's an achievement ako na nakikita sa iyo. And then yung point na nagkakaroon ka na ng controlling this time, ano, mas nakakaya mo ng kontrolin yung pag-manage what comes to your money this time. And pinaka-good naman talaga yon sa sarili. No? Andun yung strengths, andun yung pagiging patient mo na rin this time. Mas nakikita ko na sa'yo this time yung action and focusing to make it real, yung mga pangarap mo sa buhay mo. Baka this time talaga is mas nag-iipon ka na ng pera this time. No? Or you need, no? Kasi it's up to you to make it happen. Kumbaga, is hindi mo, kailangan mo rin kasi maghigpit, no, sa iba sa inyo. Or handa yung point na wag ka magpa-trap or magpa-stuck sa isang sitwasyon sa buhay mo na sa tingin mo hindi ka mag-success doon. Diba? Tulad ng sabi ko kanina, basta kailangan mo lang i-release yung mga dapat i-release at ilaya yung sarili mo. Kailangan you have always clear mind. Handun yung, kailangan you have a mental strength to control, no, yung mga bagay. Habaan mo pa yung pasensya mo, no? Tandaan mo, ikaw yung driver ng buhay mo, bahala ka sa buhay mo, di ba? Hindi, medyo bawas-bawasan mo lang yung mga
situation o pagtulong kung kinakailangan. Hindi ko sinasabi wag kang tumulong. Menos lang, control and balance lang is needed sa nakita ko dito. Kasi at the end, ikaw rin yung ikaw din yung talo. Tsaka mag-ingat ka na lang din kasi may nakikita rin ako dito na either magkakaroon ng pagnanakaw, pangliling lang, pandaraya, o madaday, or mabibetray ka pagdating sa pera. Hindi ko alam in why, or maybe nahandun yung point sa iba na may taong magaling magsalita to betray you or linglangin ka. Kaya mag-ingat ka. Kailangan mo ng matinding kapit, 'di ba? Okay? 'Yun ang nakita ko dito sa iyo pagdating sa iyong pera. Arigato namaste, God bless.